Muli po, magandang umaga sa aking mga kapatid sa Galilean Christian Ministry. At dalayan ko po na sa ating pong ginagawang pagsamba, pag-aaral ng salita ng Panginoon, kayo po ay natututo at nagkakaroon ng hamon sa inyong buhay ang ating pong mga natututunan. At sa umaga pong ito, patuloy po yung end times ay ito pong ating dinidiscuss, yung mga huling panahon patungkol sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po, ang tatalakayin po natin ay patungkol po doon sa binabanggit na may darating na matinding kapighatian dito sa lupa. The 7 years of Great Tribulation. Ito din po tinatawag na Age of the Antichrist. Sapagkat sa panahon po ng paghahari ng Antichrist, dito po magaganap ang tinatawag na ang kapighatiang walang pangalawa, the Great Tribulation. So tayo muna po ay manalangin, hilingin po natin na ang ating pong pag-aaralan ay yung po mismo ang salita ng Panginoon na sa mga interpretation, hindi po tayo nagkakaroon ng pagkaligaw, pagkalayo, kundi kung ano mismo ang nais ng Panginoon na maalaman na po natin, gabayan po niya tayo sa pag-aaral po ng kanyang salita. Tayo muna po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Kami po ay sama-samang sumasamba sa iyo. Muli po, Panginoon, kahit kami po ay patuloy na magkakalayo ng lugar, Lord, but one in spirit kami, Panginoon, na sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Galing po, Panginoon, ang bawat isa every Sunday na kami po ay merong ganitong uri ng pananambahan. Bawat isa po, Panginoon, ay nag-e-enjoy, Panginoon. Nakikipag-fellowship kami lahat sa iyo, Panginoon. At sa pagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, ang iyong pong salita ay amin pong mapapakinggan, Panginoon, na merong karunungan. Salita muli sa umagang ito, hindi lang po namin mapapakinggan ito, Panginoon, kundi ito po ay babago ng aming buhay. Ito po ay magiging hamon, Panginoon, upang sa mga huling panahon na ikaw'y malapit ng bumalik. Panginoon, wala pong maiwan sa amin, kundi, Panginoon, masumpungan mo kami lahat nakahanda sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, muli po sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming niluluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw ang aming pinaparangalan. Muli po ang iyong pagtuturo, ang iyong karunungan na sumaamin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ito po ay makita sa Mateo chapter 24, verse 21. Mateo 24 verse 21, sabi po, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Dito po mismo, God mismo na yung kapighatiang darating sa huling panahon ay napakatindi. Na ang sabi po sa Bible, kung hindi gagawa ang God ng pagpapaigsi sa panahong iyon, even the believers, even the Christians, hindi po matatagalan yon. Bakit? Napakatindi. Sa King James Version po, ang tawag din ay The Great Tribulation. Ang matinding kapighatian na hindi pa narasan noon at kailanman ay hindi pa maranasan. At yung pong kapighatiang iyon ay papalapit na ng papalapit. Sapagkat ang mga palatandaan po ay nasa atin na. Muli po ay bakit nababanggit ko na 7 years tribulation o 7 taong kapighatian. Bagamat ang ating pong mga Bible scholars, mga interpreters ay nagkakaroon po ng pagkakaiba sa interpretation sa ilang mga bagay. Pero pagdating po sa tinatawag na 7 years tribulation o 7 taong kapighatian, ito rin po tinatawag na panahon ng paghahari ng Antikristo. Ito po ay 7 years. Ito po yung nabata sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang sabi po sa Daniel 9:27. Ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog
Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang saang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Dito po yung, ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo. This is the Antichrist. Makipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Now, sa iba po palang version ay sa loob ng 1 linggo. Pero yung iba po mga Bible, merong footnote. Lalo na po yung merong the generic. Tingnan po nyo doon sa ilalim yung footnote. Patungkol po sa 1 linggo. Sa ilalim po ang footnote doon ay that is 7 years. Now, dito po sa Mabuting Balita version, direct na po. Hindi 1 linggo, kundi makipagtipan ng 7 taon. Makapal na tao. Isinimbolo po nito ang Israel, makapal na tao, sapagkat ang Diyos po nagsabi kay Abraham, ang iyong lahi ay tingnan mo ang buhangis sa dalampasigan. Kung mabibilang mo yan, ganyang karami ang iyong magiging supling. Tingnan mo ang mga bituin sa papawirin. Ganyang karami ang iyong magiging supling. Kanya po tinatawag ang Israel na ang makapal na tao. At ang Antichrist po sa kanyang pagdating ay makikipagkasupan, a covenant, for 7 years. Ngayon, sa loob po ng 7 taong kapighatian o sa 7 taong paghahari ng Antikristo, ano-ano po ang nakalagay sa Bible na mga mangyari? Isa-isahin po natin. Una, bago po lumitaw yung suwail, yung Antichrist, yung halimaw, ay meron muna pong unang magaganap na na-discuss po natin ito nakaraan. Buksan po natin sa 2 Thessalonians, 2 Thessalonica, chapter 2, verse 5. 2 Thessalonica, chapter 2, verse 5. Hindi ba nyo natatandaan, sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Verse 6. Ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di naalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag nagtaglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail, the Antichrist. Taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakapanlililang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. So sabi po ay mayroong pumipigil doon sa suwail, sa Antikristo, kanya hindi siya makalitaw. Pero sabi po, hindi pa siya totally, completely na lumilitaw na nakikita ng tao sa buong mundo. Pero ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos na ngayon. Pag natanggal na yung pumipigil sa kanya, lilitaw na po ang suwail. Sabi po ng ilang mga interpreters, ang pumipigil po, kanya hindi makalitaw pang Antichrist is the church. Hanggang nandito yung church, ito yung pumipigil, hindi makalilitaw ang Antichrist. Sabi naman po ng ilang Bible scholars, interpreters, hindi ang pumipigil sa Antichrist, kanya hindi siya makalitaw at makagawa ng walang hanggang kasamaan ay the Holy Spirit. Meron man pong nagbigay ng kanyang paniniwala na wala pong makakapigil sa kapangyarihan ng Antichrist na siya ay lumitaw dito maliban sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kanya ang pumipigil po sa paglitaw ng Antikristo at gawin na lahat ng kasamaan niyang gagawin. Isa lamang po ang pwedeng pumigil dyan, the Holy Spirit. Pero tama rin po, nabanggitin ng church. Sapagkat hanggat hindi po nakukuha ang church ang pagpigil po sa Antichrist ay patuloy pong magaganap. Sa maiksi po salita, pinipigil ng Holy Spirit ang paglitaw ng Antichrist sapagkat ang dahilan, nandito pa ang church. May example pong ibinigay dyan
Yung pong dalawang city sa Old Testament, yung Sodom and Gomorrah, nung ito po'y paulan na ng apoy at hahatulan ng Panginoon, ang sabi po sa Bible, hindi magunaw ito ng Diyos. Hindi mapababaan ito ng apoy, may pumipigil. Hanggang nandoon si Lot, yung pamangkin ni Abraham, napipigil po ang pagbagsak ng apoy ng kaparusahan sa Sodom and Gomorrah. Kanya pinagmadali po ng angel, at nung nailabas po ng angel si Lot, nung wala na po si Lot sa Sodom and Gomorrah, umulan na po ng apoy at natupok ang Sodom and Gomorrah. Ang pumigil po sa pagbagsak ng apoy sa Sodom and Gomorrah ay yung presensya ni Lot. Nung nawala na po si Lot, bumagsak na po ang kaparusahan. Ganon din po ang binibigay nilang paliwanag. Hanggang nandito ang church, ito yung dahilan kung bakit napipigil ang kanyang paglitaw. Pero ang pumipigil is the power of the Holy Spirit. Ang dahilan ng pagpigil, yung presensya ng church, nandito pa. So parang gagawin po natin pareho. Pag nawala na po ang dahilan ng pagpigil, yung pagpigil po ng Holy Spirit sa paglitaw ng Antikristo, mawala na rin po. Okay. Ano pa po ang mga mangyari? Pag lumitaw na po ang Antikristo at maghahari ng 7 taon, binabanggit po sa Bible, kung papaano po ngayon na wala pa ang Antikristo, ang kasamaan po ay lumalaganap na, sapagkat ang sabi po sa Bible, kahit hindi pa lumilitaw yung suwail, yung kanyang kapangyarihan ay kumikilos na ngayon. Kapag nawala na po ang Antikristo, wala na rin pong pipigil sa paglagana pa ng matinding kasamaan sa mundo. Kanya po, ang kasamaan po sa mundo ay titindi pa ng titindi ng titindi paglitaw ng Antikristo. Saan po makita yung ibang mga talata kung ano po yung mangyari? Ano po yung mga matitinding kasamaan na magaganap sa panahon ng Antikristo? Tingnan po natin sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24. Ito pong sabi. Verse 9. Mateo 24 verse 9. Sa mga panahong yon, naghahari na po ang Antikristo dito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ang sabi ni Jesus. At isasakdal upang pahirapan at patayin. Sa maisip mong salita, yung pong mga mananampalataya sa panahon ng Antikristo, ito po ang magpapatuloy na susunod at gagawa ng kalooban ng Diyos. Dahil ang mga anak po ng Diyos na nandito ay gumagawa ng matutuwid na bagay, marami pong mamumuhi sa kanila. Sapagkat ang mga tao po, ang iibigin ay ang kasamaan. Mamumuhi po sa kabutihan. At yung pong mga Kristiyano na nandito sa panahong ito, kamumuhian ng mga gumagawa ng masama, at ang sabi po, sila ipagsasakdal at sila ipapapatay. Bahagi na po ito ng matinding kapighatian. Ipapapatay ang mga mananampalataya. Ano pa po? Maraming tatalikod sa verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Apostasy. Magpapatuloy po ang mga churches, true churches, Church of Christ, magpapatuloy po ito. Pero sa panahon pong ito, magaganap na rin po ang paglitaw ng mga false churches. Ang pagkakaisa-isa ng mga bulaang relihiyon, pagsasama-sama po yan. At yung pong nasa tamang pananampalataya, sila po'y magsisitalikod
sa tunay na pananampalataya. Muli po, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanuno ng isa't isa ang kanyang kapwa. So sa maiksi pong salita ay yung pong mga nasa Christian churches, ito po'y mag-aalisa ng mga Christian churches at lilipat po sila sa mga churches na mga grupo ay mga bulaang guro at mga bulaang propeta. Marami ang magsisitalikod sa pananampalataya. Ano pa po? 11. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Marami pong maglilitawan ng mga false teachers and prophets. Magtuturo po ito, magpapakita ng signs, wonders, and miracles at nagwawarning po. Marami pong tao. Pag nakakita ng himala, ay sa Diyos yan. Pag nakakita ng mga kapangyarihang kakaiba, ay sa Diyos yan. Yan po ang kahinaan ng tao. Mahilig sila sa mga hima-himala. Ito din po ang gagamitin ng mga bulaang propeta. Sandali po, hindi lang po ito isang bulaang propeta, yung pong Antichrist, the beast. May kasama po itong second beast o yung tinatawag na bulaang propeta. Ito po yung matindi. Parang ito po yung major false prophet. Kumbaga sa Bible po sa Old Testament, may tinatawag pong minor prophets and major prophets. Medyo maliliit, mas dakila, mas malaking mga propeta. Marami pong maliliit na uri ng mga propeta ang kakalat sa buong mundo. At ito po ay magkakaroon ng mga pandarayang gagawin. False teachers, false prophet. Ang sabi po, maraming mga maililigaw. Kanya po yung mga nasa loob ng mga Christian churches na hindi naman talaga mananampalataya ng Panginoon. Ito po'y mag-aalisan sa mga tunay na mga Christian churches at maglilipatan po sila doon sa mga bulaang relihiyon sapagkat sila po ay dadayain ng mga himala at kababalaghan ng mga false prophets. Ano pa po? Ang kasama ay lalaganap. Ano pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito pa po isang nakakatakot. Ngayon po, pag tinignan po natin, wala pa Antikristo, ang kasamaan po marami na. Riding in tandem, naglalakad ka lang, yung cellphone mo kinuha, lumabang ka, binaril ka, nagiinuman, nakatuwang ka, binaril ka, pinatay ka. Ang kasamaan po ngayon ay matindi na. Pagdating po ng Antikristo, meron pa pong mas dagdag na antas yung pong kasama ang magaganap dito sa mundo. Bakit? Ang Holy Spirit po ay hindi na pipigil sa paglaganap ng kasamaan. Bibigyan po niya ng full power ang Antichrist, the false prophets, the false teachers. Parang, go! Go lang kayo ng go. Gawin niyo yung gusto niyo gawin. Bahala kayo. Kanya po titindi ang pagtalikod sa pananampalataya, titindi ang pagdami ng mga false prophet, titindi ang kasamaan. At sabi po, marami ang manlalamig ang pag-ibig. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung pag-ibig po mawawala, even at home. Kanya sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3, binanggit po doon, palatandaan ng huling panahon, mawawalan po ng paggalang sa magulang ang mga tao, ang mga anak. Ito po isang bahagi na ang pag-ibig sa tahanan ay mawawala. Maganda po ay ipakita ko mismo yun. 2 Timothy chapter 3. Sabi po, ang mga huling araw, chapter 3 verse 1, ang mga huling araw, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. 2, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang. Suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sabi po ni Apostle Paul, itong makita in the last days. Suwail sa magulang. Ano po sabi ni Matthew dito? Manlalamig ang pag-ibig. Ibig sabihin, even in the family, na kailangan po ang pag-ibig. Dahil sa paglagana po ng kasamaan, papasukin po ng kasamaan. Ang church, maraming sistalikod. Papasukin po ng kasamaan ng government. Papasukin po ng kasamaan even the families. Kanya po mangyari,
magulang sa anak, magkakaroon po ito ng pag-away-away. Ang sabi po, magiging suwail sa magulang ang mga anak. Bakit? Lalamig ang pag-ibig. Bakit? Kakalat ng gusto ang kasamaan. Tuloy pa po natin. Hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ito na naman po. Sabi ng iba pong nagdududa, yung kaligtasan po natin ay wala pa. May nakalagay ka, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, wala pong nakakasigurado kung sino ang ligtas. Bakit? Sigurado ka ba na pagdating ng mga kapighatian, ikaw ay tatagal sa kapighatian? Kung tumalikod ka, hindi ka makatiis. Kanya wala pang nakakaalam kung ikaw nga'y ligtas o hindi. Bakit? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Paano pagdating ng matinding kapighatian? Nahirapan ka, hindi ka naging tapat. Ligtas ka pagkatapos, hindi ka nakatiis, wala ay kaligtasan mo. Wrong. Napag-aralan po natin last week, ang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus hanggang kamatayan. Hindi tatalikod yan sa Diyos. Kunin uli natin yung talata. Pahayag, chapter 12. Pahayag, chapter 12. Sila laban sa diablo. Chapter 12, verse 11. Nagtagumpay sila laban sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Ulitin ko po. Ito po'y panahon ng Antikristo. Nagtagumpay sila laban sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang tunay na ligtas, kahit ikaw ay nandoon sa matinding kapighatian na panahon ng Antikristo, magpapatuloy kang matapang. Sabi po doon, patuloy na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi po matatapos yan. Ang tanong, bakit parang ang tatapang ng mga Kristiyanong to? Hindi sila matapang. Muli po, 1 John 4:4. Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan siya na nasa atin. Sino yun? Jesus Christ, the Holy Spirit. Hindi ka matapang, mahina ka. Pero because of the Holy Spirit, because of Jesus Christ in our lives, ikaw ay malakas. Ikaw ay matapang. Kung dumating ang matinding kapighatian, ang sabi sa Bible, hanggang kamatayan ang mga Kristiyanong ito patuloy na maglilingkod at magpapahayag sa Diyos. Dadaigin nila ang diablo. Hindi sa kanilang lakas, by the blood of the Lord Jesus Christ and by the power of His Word. Malinaw po. Anytime, anywhere, ang 10 Kristiyano na may Holy Spirit, matapang, malakas, matatag, hindi kayang talunin ng kaaway. Ano pa po ang mga mangyari in the last days? Sa panahon pong ito, ang beast, yung halimaw o antichrist, at yung prostitute, o yung pong, kunin po natin, Pahayag, chapter 17, Pahayag chapter 17, verse 3. Nilukuban ako ng espiritu at ihatid ng isang anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw, the Antichrist. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng salitang panlait sa Diyos. Verse 4. Granate at pula ang damit ng babae. Ginto, mahal, perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niya ang isang gintong saro na puno ng kasumpa-sumpang mga bagay at ng kasamaan ng kanyang pangangalo niya.
Ito po yung tinatawag na the false religion o yung religious Babylon. Pag-aralan po natin nun. May political Babylon, merong religious Babylon. Yung pong religious Babylon, sinisimbolo po nito yung nakitang babaeng nakapula na nakasakay po doon sa halimaw na mapula. Ibig sabihin po, sa panahon po ng Antikristo, for 3 years and a half, meron po silang friendship. Sila po ay naghahari sa mundo. The government of the Antichrist at yung false religion ng prostitute na ito, yung babaeng nakapula. Sila po ay maghahari, pandaraya ng Antikristo at pandaraya ng babaeng prostitute religion. Pero pagkatapos po, lalo na po pala sa panahon na yon, kaibigan ng Antikristo, yung religion, false religion. Lalong-lalo na po magiging kaibigan po ng Antikristo ang mga Israelita. Kanya po siya'y makikipagtipan. At sa ngayon po sa pag-aaral, yung pong temple nawasak. Tutulong po guys na ito ay maitayong muli sa original place na pinagtayuan po ni Haring Solomon. Pero sabi po, may nakatayo po doon isang banal na templo ng mga Muslim ang nandoon. Well, this is just an interpretation. Maaari daw sa panahon ng Antikristo, because of his power ng Antikristo, baka po gibain yung temple na yun. At ang tatayo po doon ay ang temple ng mga Hudyo o ng mga Israelita. For 3 years and a half, ang Antichrist, ang false religion, at ang mga Israelita ay magkakaroon sila ng friendship. At may binanggit pa nga po dito na ang sabi po ay sa John chapter 6. John chapter 6 verse 43. John chapter 6 verse 43. John chapter 6 verse patungkol po sa paggawa ng covenant ng mga Hudyo o ng mga Israelita sa Antichrist. Sabi po, kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulo. John chapter 6 chapter 5 to. John chapter 5 verse 41. John chapter 5 verse 41. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. 42. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. 43. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ulitin po, sabi ni Jesus sa mga Hudyo o mga Israelita, naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw niyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Nung si Jesus po'y naparoon sa Israel, nireject po siya ng mga taga-Israel. Pero sabi ni Jesus, kung meron darating ditong iba, and that is the Antichrist, siya'y paparito sa kanyang sariling pangalan. Sabi ni Jesus Christ, tatanggapin nyo yun.
Ito po'y prophetic word ni Jesus Christ na magaganap sa panahon ng Antichrist. Nireject si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng mga Hudyo. Pero pagdating po ng mga Israelite, pagdating po ng Antichrist, siya po'y i-welcome at mapagkakamalan po na yung Antichrist, this is. At siya po'y makipagtipan sa Antichrist for 7 years. Okay, tuloy po natin. Pagdating ng 3 years and a half, sa panahon ng Antichrist, 7 years. Pagdating ng 3 years and a half, middle ng tribulation. Dito na po magpapasimula ang matinding kapighatian, lalo na po sa mga taga-Israel. Bakit? Sapagkat ang Antichrist po ay sisira na po siya sa tipan. Makipag-break na po siya sa kanyang covenant sa mga taga-Israel. Buksan po natin sa Daniel chapter 9 verse 27 po ulit. Daniel 9:27. Ang pinunong ito ay the Antichrist. Ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal ng tao, sa mga taga-Israel, sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, ito na po, pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ng Antikristo, pipigilin ng Antichrist ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Pagdating po ng 3 years and a half, ang Antichrist po ay papasok po sa temple ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At yung pong paghahandog ng hayop, mababalik po ito. Ngayon po nawala na ito. Sa panahon po ng Antichrist, ibabalik po ng mga Hudyo, ng mga Israelita ang pagsamba sa Diyos na nagpapatay po ng tupa. Yung dugo, binibisit po sa altar. Yung Old Testament worship, ito po ay ibabalik. Pagdating po ng 3 years and a half, ang Antikristo po, ang sabi, ipatitigil ang paghandog. Ipatitigil ang pagsamba ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At papasok po siya sa Temple of God at i-declare po niyang siya yung God. Ang tawag po sa pangyayaring yon, kalapastangan ng walang pangalawa. Bakit po kalapastangan ng walang pangalawa? Sapagkat ang gagawin po niya ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos, na kung saan nandoon ang tinatawag na banal na templo ng Diyos. Siya ay papasok doon at sasabihin niyang siya yung God. Okay, pero pa pong dagdag na ano yun. 2 Thessalonians, buksan po natin ang 2 Thessalonians chapter 2. Verse 3. 2 Thessalonians chapter 2. Simulan po natin sa verse 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 2. Na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kay sulat na galing sa amin. Verse 3. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang paglitaw ng Antikristo, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Verse 4. Ito na po. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Kakalabanin niya all religion. Kakalabanin niya. At ipinapalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos. Uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. For 3 years and a half, ang kanyang pong friendship doon sa religious Babylon o doon sa false religion, ito po ay ipatitigil niyang lahat. Lahat po ng pananampalataya may sinasambang Diyos. Ang sabi po, patitigil niya yun. Bakit?
Pagpasok po niya sa Temple of God in Israel, idideklara niyang walang iba't Diyos kundi siya. Okay. Pakita po natin na yung false religion o yung tinatawag na prostitute ay papatayin ng Antichrist. Buksan po natin sa Revelation 17, Pahayag chapter 17, verse 16. Pahayag 17:16. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Yung pong babaeng nakapula na simbolo ng false religion na nakasakay sa likuran ng halimaw, ito na po ang mangyayari. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian niya at iiwan siyang hubad. Kakanin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. So po yung reyna ng kahalayan, yung false simbolo ng false religion, ito po ay patitigil ang pagsamba ng mga religion, lalo na po ang mga taga-Israel. At pagkatapos po, yung reyna ng kahalayan, the prostitute, the false religion, tatapusin po niya, papatayin po niya, aalisin po niya. At wala nang ibang religion, wala nang ibang Diyos na sambahin, kundi ang Antikristo. Idideklara niyang siya yung God. Kailan po ito magganap? Middle of the 7 years. Middle of the tribulation. Okay. Ano pa po? Isa po kung bakit kasuklam-suklam. Yung po kasing rebulto na ipagagawa para sa Antichrist, rebulto na Antichrist, ito po ang ipapasok sa temple at ipasasamba sa lahat ng tao sa buong mundo, at ang hindi sasamba ipapapatay. Tingnan po natin sa Pahayag chapter 13. Verse 14. Pahayag 13:14. Gitna po ng verse 14. Nahikayat niya siya lang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Yung pong pangalawang halimaw, the second beast, ito po yung false prophet na gagawa ng mga miracle. Magpapagawa po siya ng rebulto ng unang halimaw o ng Antichrist. At yung pong rebulto na yon, ito po ipasasamba. At sabi po sa pag-aral, ito po ipapasok sa temple. Kanya po yung tinatawag na kalapastangan ng walang pangalawa ay magaganap na. Bakit po kalapastangan ng walang pangalawa? Karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang rebulto. At yung rebulto mismo ng Antikristo ang ilalagay doon. Karumal-dumal, sapagkat ang Antikristo mismo ay papasok doon at idideklara na siya ang Diyos. Ini po tinatawag na ang karumal-dumal sa panahon po ng kapighatian. Okay, ano pa po? Ngayon, warning. Kapag nakita na daw po na yung Antikristo ay pumasok na sa Temple of God at dineclare na siya ang God, may warning na po, hindi sa buong mundo, only in Judea. Kayo bang nasa Judea, pag nakita niyo ang Antikristo ay pumasok na sa temple, ito yung binabanggit ni Daniel na kalapastangan ng walang pangalawa. Takbuhan na kayo. Bakit? Dito na po magpapasimula na ang bayan ng Diyos lilipulin po. Kung merong unang papatayin ng demonyo, unang kinabumuhian ng demonyo, kung merong unang lilipulin ng demonyo,
ay walang iba kundi ang bayan ng Diyos. Specific place in Israel, yung bayan mismo ni Jesus. At ang bayan po ni Jesus mismo ay ang Judah. Galing po siya sa tribe of Judah. Ito po tinatawag na Judea. Nandiyan po yung Bethlehem. Diyan po pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Saan po nakalagay yun? Buksan po natin ang Mateo chapter 24. Mateo chapter 24. Verse 15. Mateo 24:15. Sa inyo po mga Bible, may pamagat po ang Mateo 24:15. Ang kalapastangan ng walang pangalawa. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ng propeta Daniel. Yung binabasa po natin sa Book of Daniel. Unawain ito ng bumabasa. 16. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. 18. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. 19. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yon. 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o araw ng pamamahinga. 21. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa naranasan mula sa libutan hanggang sa ngayon at hindi na maranasan pa kahit kailan. Ito po, sabi po dito, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Ito po, warning po ito sa mga nasa Judea. Pag nabalitaan na ninyo, ang sabi ng Bible, na yung Antikristo ay pumasok na sa Temple of God at dinideclare na siya ang God, magtakbuhan na kayo sa bundok. Kayong nasa Judea. Kanya ito pong ano na to, yung pong mga talatang ito, hindi po ito para sa atin. Hindi po ito para sa Ispisipong binanggit, kayong nasa Judea. Nandoon po kasi yung Temple of God. Ito yung bayan ni Jesus. Ito yung bayan ni David. Ito yung kinamumuhian ng demonyo. Magsitakas na kayo. Yung nasa bukagad, yung nasa bukid, huwag ka nang umuwi para kumuha ng kung ano. Kumuha na kayo. Bakit? Magaganap na po ang matinding pagpatay ng Antikristo sa mga Hudyo o sa mga Israelita. Tuloy pa po natin. Sa panahon pong ito, ng pag-uusig, dito po, ang mga Israelita, after 3 years and a half, magpapasimulang maliwanagan ng mga taga-Israel na yung kanilang binigyan ng tipan na 7 years, na napakamalan nilang ito ang Kristo sa kabutihan at kahabagan ng Panginoon, maliliwanagan po ang kabulagan ng mga Israel at magpapasimula pong maunawaan nila na anti-Christ pa nila ang kanilang kakovenant at magpapasimula po silang sumampalataya sa atin. Sa Romans 9:27. Romans 9:27. Romans 9:27. Sabi po dito. Ito naman ang ipinapahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang mariligtas. Sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Okay. So, binabanggit po dito ay kahit po napalaki na ang bilang ng Israel, mostly po ang binabanggit po dito, this is in the last days. Bagamat napakarami pa po ng mga Israelita in the last days. Sa English nga ito, only the remnants of Israel. Maliit na bilang. Sapagkat marami pa rin po mga Israelita o Hudyo ang magiging apostate. They will totally and completely reject the Lord Jesus Christ. Pero sabi po ni Propeta Isaias, hindi.
Bagamat malaki ang Israel, hindi yan lahat maliligtas. Merong maliit na bilang na ililigtas ang Panginoon. Tuloy pa po natin. Romans 11:25. Romans 11:25. Romans 11:25. Pamagat po sa inyong mga Bible, nahahabag ang Diyos sa lahat. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay niyo sa inyong sarili. Ang matigas ng bayang Israel, ito na po. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Binabanggit po ni Apostle Paul, ang katigasan po ng puso ng mga taga-Israel, pansamantala lamang ito. Hanggang kailan? Hanggang makalapit sa Diyos ang kabubuang bilang ng mga maliligtas na mga hintil. In-interpret po ito ng ilang mga interpreters. Ang interpretation po na dito ay literal. Meron pong bilang in the last days na talagang sasampalataya at tatanggap sa Panginoon. At kapag nakumpleto na po ang mga sasampalataya sa Panginoon sa panahon ng Antikristo, kapag kumpleto na po ang bilang ng mga hentil na lalapit at tatanggap kay Jesus, ang habag ng Diyos, ang paglilinis ng Diyos, ang pagbibigay liwanag ng Diyos sa mga taga-Israel ay magaganap na. Kanya sabi ni Paul, ang pagmamatigas ng puso ng mga taga-Israel, ito'y pansamantala lamang hanggang makalapit ang kabuuang bilang ng mga hintil. Kung magkagayon, maliligtas na ang mga taga-Israel. Pero sabi po kanina sa verse chapter 9, bagamat malaki ang bilang ng Israel, only the remnants, yung maliit na bilang, ay maititira ang Panginoon sapagkat siya po ay merong tipan sa bansang Israel sa kanilang ninuno kay Abraham. Sa maiksi pong salita, after 3 years and a half, maliliwanagan na po ang mga taga-Israel at sila po ay sasampalataya. Tuloy pa po natin. Meron pa pong na sa panahon po ng Antikristo ay patuloy po ang evangelization sa buong mundo. At may gagamitin po ang Panginoon na 2 prophets. Buksan po natin ang Pahayag chapter 11. Pahayag chapter 11. Pamagat po sa ating mga Bibles at 2 saksi. Pagkaray binigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod na sinabi. Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Verse 2. Ngunit huwag mong sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyo sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal ng 42 buwan. 42 buwan, computing po niyan. That's 3 years and a half. Kanya ang mga pangyari po sa Bible ay 7 years, 3 years and a half, 3 years and a half. So, yuyurakan po ang Temple of God for 3 years and a half. Ulitin ko po. Ngunit huwag mong sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako. At sa loob ng 1,260 days na iyon ay ipapahayag nila ang salita ng Diyos. Pakikompute po, 1,260 days. Ito po ay more than lang. Ito rin po ay 3 years and a half. Sobra lang ng bahagya.
3 years and a half, mangangaral po ang dalawang saksi ng Diyos. Verse 4, ang mga saksing ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon sa lupa, ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy at tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinit ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Ito naman po, different views, different interpretation. Ang sabi po ng iba, ang babalik pong dalawang propetang ito ay si Moses at si Elijah. Bakit? Sapagkat yung pong kapangyarihang magpababa ng apoy mula sa langit na gagawin isang propeta, wala pong ibang gumawa niyan kundi si Elijah. At gagawin pong tubig at gagawa po ng mga salot, ang isa pong gagawin isang propeta, walang iba pong gumawa niyan kundi si propeta Moses. Kanya ito daw pong ito ang babalik. Sabi po ng iba, mali. Kasi si Moses namatay. Hindi siya pwedeng bumalik. Patay na siya. Ang dalaw propetang ito na lalaban sa Antikristo at mangangaral sa buong mundo na salita ng Panginoon, yung hindi namatay. Ang aking po tanong, alam po ba niyo kung sino ang dalawang lingkod ng Panginoon na hindi namatay at nakarating sa heaven? Sino? Si Elias at sino? Si Eliseo. Kayo po. Yung pong makakasagot. Pepera. Si Enoch. Si Enoch po, siya ay hindi po namatay ng Panginoon. Sabi po ng mga Bible scholar, mamamatay yung dalawa na yan sapagkat sila ngayon ang babalik upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi ng iba, hindi si Enoch yan. Kasi wala namang miracle na ginawa si Enoch. Ito daw ay si Moses. Pero nagpilit na ito ay si Moses. Kasi sabi po sa aklat ni Judas, verse 9. Kahit ang Arkanghel Miguel nang makipagtalo sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moses, ay hindi nangahas humatol ng may panlalait at sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Ulitin po natin. Kahit ang Arkanghel Miguel nang makipagtalo sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moses, ay hindi nangahas humatol ng may panlalait. Kakaiba po ito. Yun daw pong bangkay ni Moses, according to the Bible, pinagtatalunan ni Arkanghel Miguel. Arkanghel Miguel at ni Satanas. Pinagtatalunan po. Kanya sa Bible po, hindi nakita kung saan nalibing. Kanya meron po silang paniniwala na may ginawa sa katawan ni Moses. Na maaaring ito ay nabuhay na maguli. Well, yun lang po sabi. Basta mayroong kakaibang nangyari sa katawan ni Moses sapagkat pinagtatalunan. So possible, ito ay nabuhay at babalik muli dito kasama si Elijah. At meron pa pong isang talata na si Jesus Christ, nung siya po sa transfiguration, nung nagbagong anyo po sa Jesus na siya'y kumikinang, ang nakita po ng 12, nandun po si Moses at si Elijah. Buksan po natin sa Matthew chapter 17. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro
at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa itaas sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo sa Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, si Moses at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig niyo, gagawa ko ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. So makita po natin na si Jesus Christ at yung 2 propetang ito ay nagkita sa panahon ng pagtira ni Jesus sa lupa. At naniniwala pong ilang Bible scholars na bago bumalik si Jesus, babalik muli si propeta Moses at Elias. Gagawa sila ng mga himala at kababalagan. At marami pa pong tao ang sasampalataya sa buong mundo. Pero alam po ba nyo, medyo mabigat po ito eh. Magkakaroon po ng confusion sa marami. Bakit? Sa lumang tipan po, nung kinalaban po ni Elias, yung mga bulaang propeta ni Jezabel, si Elias po'y nakapagbababa ng apoy mula sa langit. Yung po mga bulaang propeta ni Jezabel, nagdasal, nagritual, wala pong bumabang apoy doon sa handog. So, ang nakagawa po ng himala ay si Elias. Kanya po ang mga Israelita na nalilito, sino ba talaga ang Diyos? Si Yahweh ba o si Baal? Sabi ni Elias, okay, kung sino magpagbababa ng apoy mula sa langit sa handog na baka, yun ang tunay na Diyos. Sabi ng mga tao, amen kami dyan. Sabi ng mga bulaang propeta, amen kami dyan. Wala pong bumabang apoy sa ginawa pong paghahandog ng mga bulaang propeta. Kay Elias meron. Sumampalataya po ang marami kay Elias na numbalik sa Diyos. Sa time po na ito, parang nakakalito. Bakit? Yung pong false prophet, yung Antichrist, gagawa po sila ng himala. Ano yung himala gagawin nila? Pahayag chapter 13. Yung pong false prophet ay nagpababa ng apoy mula sa langit na nakikita ng lahat ng tao. Yung true prophet, si Elias, nagpababa ng apoy mula sa langit. Sa maiksi pong salita, sa panahon po ng Antikristo, false prophet, magpapababa ng apoy mula sa langit. True prophet, magpapababa ng apoy mula sa langit. Pareho pong gumawa ng himala. Ngayon ang tao parang, sinong sasampalatayaan ng tao? Pero ito naman po, ang tunay na tumanggap sa Diyos sa panahon ng Antikristo, ang sabi po sa Bible, hindi sila sasamba sa halimaw. Hindi sila mamamangha o hahanga sa halimaw. Yung pinag-aralan po natin. Sapagkat ang tunay po may Jesus Christ sa puso. Ang tinig lang po ni Jesus ang kanilang napapakinggan. At ang daya ng kaaway, ang sabi po sa Bible, ang anak ng Diyos, hindi madadaya ng kaaway, hindi sasamba sa Antikristo, ni tatanggap ng tatak sa kanilang noo o kamay ng 666. Magkakaroon po ng dayaan. Praise the Lord. Ang tunay ng manampalataya, alam niya kung ano ang false miracle at ang true miracle from a false prophet to a true prophet. Kanya po, ito pong dalawang ito, for 3 years and a half, around the world, mababalitaan po ang kanyang gagawing miracle at meron pa pong mga sasampalataya sa kanya pong gagawing pangangaral. Kanya sabi po sa Bible, bago po dumating si Jesus, Matthew chapter 24, verse 14, sabi po dito, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghaharing Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng masa sa kadarating ang wakas. Bago po dumating ang wakas, bibigyan po sa Bible, kailangan maipangaral muna sa buong mundo ang Word of God. Sa pamagitan po ng 2 prophets of God, maipapangaral po ang salita ng Panginoon. Plus yung mga Christian pa pong buhay hanggang kamatayan, hindi na ibigin ang kanilang buhay. Ang sabi po sila sasaksi sa katotohanan ng ating Panginoon.
Christian will preach the gospel in the last days. And the two true prophets of God. Ngayon, meron po yung interpretation naman po ng iba. Ang lilitaw pong dalawang prophet, hindi naman si Elias, hindi naman po si Elijah, si Moses, hindi rin naman po si Enoch. Ito daw po yung dalawang propeta na meron lang kapangyarihan na katulad ng kay Elias at kay Moses. Parang ano po bang paniniwalaan natin dito? Hindi po importante yon. Basta importante po totoo. May gagamitin ang Diyos sa panahon ng Antikristo. Ipapangaral nila ang Biblia. Pero ang sabi po sa Bible, may mabigat. Sila po ay ipapapatay ng Antikristo. Basahin po natin ang mangyayari sa kanila. Pahayag, chapter 11. Verse 7. Pagkatapos nila magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wik at bansa. Tingnan po nyo, yung gagawin po pala ng dalawang ito ay makikita ng lahat ng tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wik at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang mga tao sa salibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin sa kanila ang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Now, dito po makita natin, sa pagkamatay po ng prophets na yon, yung hindi po manampalataya ay natuwa. Bakit? Habang gumagawa po kasi ng himala, kababalagan, yung last 2 prophets na yon, eh nahirapan, nadadamage po yung mga follower of the Antichrist. Pero binanggit po dito, meron pong mga sumampalataya. Ulitin ko po. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Ibig po sabihin ng mga talatang yon, sa pangangaral po ng 2 propetang iyon, may sumampalataya sa Panginoon, dinakila nila ang Panginoon. Hanggang saan nakaabot ang kanilang pangarap, binanggit po sa lahat ng tao, lahat ng lipi, wika at bansa. At ang sabi po sa Bible, kapag naipangaral na, babalik na ang ating Panginoon. Napakahaba po. Kanya siguro ay pag matiba pong request ay wag mabitin. Last na lang po, last na. Ang pinakahuli pong mangyayari sa panahon ng Antikristo ay ang Armageddon. Marami pong nalito. Kailan ba magaganap yung Armageddon? Ano ba yung Armageddon? Buksan po natin sa Revelation 16:12. Pahayag 16:12. Ito na po tayo magtatapos. Pahayag 16:12. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring nasa silangan. At nakita ko lumabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bula ang propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong anyong palaka. Ito yung mga demonyong gumagawa ng kababalagan. Nilibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Okay. Tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon. Ito po yung tinatawag na The Battle of Armageddon. Ito daw po ay lugar ng Megiddo. Megiddo po ito. Sabi po ng ilang mga Bible scholars, ito daw pong lugar na ito ang pinakamaraming digmaang naganap sapagkat maganda po yung lugar na ito. At lilitaw po ang mga espiritong mandaraya na hubog palaka, itsurang palaka. At pupunta po sila sa buong mundo. Lahat ng presidente, lahat ng hari, lahat ng leader, namumuno. At ang sabi po, ay titipunin ang mga pinuno at dadaling po sa lugar na kung tawagin na ay Armageddon. Ito po na the battle of tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. At pagkatapos po, magkakaroon na po ng bakbakan. Siyempre, tingnan po natin kung ano po ang nangyari. Revelation 19:19, patapos na po tayo. Revelation 19:19. At nakita ko nagkatipon ang halimaw, ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hubo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Si Jesus Christ po ito, nakasakay sa kabayo. Nabihag ang halimaw, nabihag din ang bulaang propeta na gumagawa ng mga himala sa harap. Ang mga ito ang ginagamit niyang pandaraya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ito'y inihagis ng buhay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hubo ay pinatay ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. At nagsagawa ang mga ibon at nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Nagkaroon na po ng bakbakan sa Armageddon. Battle of Armageddon. Bula ang propeta, the Antichrist, inahagis po sa lawang apoy. At pagkatapos po, yung mga soldiers po niya, follower niya, pinatay po ng Panginoon at nagsawa po ang mga ibon sa pagkain sa kanilang mga bangkay. At ang pagtatapos po, ang Panginoon po ay bababa na. Okay. Last po, Mateo chapter 24. This is the very end. Chapter 24 verse 29. Pagkatapos ng kapighatiang yon, ibig sabihin po, yung tinalakay po natin ay mga kapighatian. Pagkatapos ng kapighatiang yon, ito na po. May title po ang inyong mga Bible, ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatiang yon, magdidilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, si Jesus. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, si Jesus. At mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So pagkatapos po ng kapighatiang yon, magdidilim po ang buong sanlibutan, sa kalangitan. Makita pong nagliliwanag sa itaas ang kaluwalhatian ng Panginoon, siya po'y bumababa. Dito po ay makikita na po ang anak ng tao sa Jesus. Bumababa na po siya dito. At pagkatapos po pinaghihiwalay na Matthew chapter 25, ang paghiwalay po sa mga tao, kambing sa kanyang kaliwa, tupa sa kanyang kanan. Ihiwalay na po ang mga ligtas, ihiwalay na po ang mga hindi ligtas. At ang Panginoon po ay titira na po dito ng 1,000 topic. 1,000 taon. So huwag po niyo kalimutan na Antichrist at yung false prophet nandun po sa dagat-dagat ng apoy. Nakahiwalay po ang demonyo. Ang demonyo. Pahayag chapter 20, ang demonyo po ay ilalagay naman sa bottomless pit. Magkahiwalay po sila. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit.
Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ng lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon ay siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon, 1,000 taon. At inahagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ng lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan. Okay. So, ang Panginoong Hesus po ay bababa dito sa lupa. Maghahari po siya ng 1,000 taon. False prophet, the Antichrist, sa apoy, bottomless pit, banging walang hanggan lalim, nandoon for 1,000 years. Maghahari siya dito, kasama po tayo. Pagkatapos po ng 1,000 years, pakakawalan uli si Satanas. Ano gagawin? Mandadaya na naman. At pagkatapos po nun, lahat si Satanas at lahat po na sumunod kay Satanas ay itinapon na po sa lawang apoy. At pagkatapos po, nakita na po ang bagong langit, bagong lupa. Dadali na po tayo doon ng Panginoon magpakailanman. So, yan po ang magaganap sa 7 taong paghahari na Antikristo o sa 7 years tribulation. Ngunit salamat sa Panginoon, paulit-ulit po doon. Ang tunay na naligtas, anumang pandaraya ang gawin ng kaaway, mga himala at kababalagan, ang sabi po sa Bible, hindi madaraya. Paano yung mga kapighati ang darating? Salamat at sa assurance o kasiguraduhan na ibinigay ng Panginoon. Pinakita na po ano ang gagawin ng kanyang mga anak kung dumadating na po matinding kapigatian. Ang sabi po sa Bible, hanggang kamatayan hindi na iibigin ng kanilang buhay. Mas nanaisin pa nilang mamatay para sa Panginoon at ipahayag ang salita ng Panginoon. Muli po, iyan ang hamon sa atin. Pag ikaw'y naligtas, iingatan ka ng Panginoon. Anumang lugar at katatayuan, proteksyonan ka ng Panginoon. Kanya sabi po ng Panginoon, sino makipaghihiwalay kay Kristo sa atin? Kamatayan baga, kahubaran baga, tabak baga, kagutuman baga, sabi ni Apostle Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus, sapagkat higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kanya lagi po ang aking hamon. Marami pa pong mga bagay na nakakatakot na darating, subalit salamat. Ang isang taong naligtas, ang proteksyon at ang lakas ng Panginoon ay sa Kanya magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming natutunan. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, salamat nung kami po iyong niligtas. Hindi mo po kami pinabayaan na mamuhay kami sa aming sarili, magtagumpay kami sa aming sarili, palakasin namin ang aming sarili, husayan namin ang aming sarili. Lord, hindi. Nung kami iyong iniligtas, binigyan mo kami ng lakas. Binigyan mo kami ng lakas upang pagtagumpayan ang darating na pag-uusig. Binigyan mo kami ng karunungan upang huwag kaming madaya. Kanya, Panginoon, salamat. Hindi lamang kaligtasan ang binigay mo sa amin, Panginoon, kundi yung kasiguraduhan ng iyong pagpapala, ng iyong proteksyon, ng iyong karunungan, ng iyong kalakasan ay lagi nasa amin sapagkat gay na lamang ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Kanya patuloy pong aking dalangin, Panginoon, ang aking pong mga kapatid sa Galilean Christian Ministry. Lord, makasigurado na sa Jesus nga ay tinanggap upang ang buhay na walang hanggan at ang iyong kapangyarihan at proteksyon ang maghari sa kanila, ang maghari sa aming lahat. Kanya, Panginoon, muli po, maraming salamat at patuloy po, pagpalain mo ang aming bansa. Lord, dalangin po namin na makalaya na po kami dito sa COVID-19 na ito, Panginoon, at magkaroon na po, O Diyos, ng magandang takbo ng ekonomiya, makapagtrabaho na po ang marami. At Panginoon, ito pong virus na ito, sa ipong kapangyarihan, ito po ay mapigil. Meron na pong maimbentong vaccine, gamot laban dito, Panginoon, upang, O Diyos, normal na pong makapagtrabaho ang bawat isa. Pagpalain po ang bawat Pilipino, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga bansa, Panginoon, na napahihirapan po, Panginoon, ang virus na ito. Ang iyong kahabagan, ang sumakan nila at sumaamin na lahat. Lord, higit sa lahat, mga sumpungan mo kami na laging tapat
laging nagmamahal sa iyo, laging nakikinig at laging sumusunod sa iyong buong kalooban. Salamat po mahal Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po naming Panginoon Hesus. Amen. Mga kapatid, patuloy po yung aking encouragement sa inyo. Yung pong Bible study, habang tayo po ay nakakulong sa ating mga tahanan, hindi po tayo makalabas. Hinihiling ko po sa bawat tahanan sa Galilean Christian Ministry, everyday po magkaroon po ng Bible study sapagkat alam ko po, marami po ang hawak mga cellphone. Nung pong mga nakaraang panahon, hindi naman talaga nakapagbasa ng Bible. Samantalahin po natin to, libreng-libre, buong pamilya, hindi makalabas. Samantalahin po natin, i-enjoy po natin ang Word of God. Lalo pa po nating makilala ang Diyos. Lalo pa po nating i-enjoy ang kanyang pangako at ang kanyang pagmamahal. Muli po, sa inyo lahat na nagmamahal sa Panginoon sa Galilean Christian Ministry, ang pagpapala po ng Panginoon, ang probisyon ng Panginoon sa krisis na ito, walang magugutom, walang kinukulang, ang pagpapala, sumagana po sa inyo lahat. At muli po, kung meron pong hindi ko napapansin na nangangailangan po ng panalapi sapagkat talagang nasayad na, text sapagkat ako po, salamat, patuloy po may nagbibigay po ng pera kasi po ay may nagbigay po ng pera sa akin pero po yung pong yung pong bibigyan ay humahaba po yung mga linggo. Kanya po yung pagbibigay po ay nagpapatuloy din po sa kanila at salamat sa Panginoon at meron po tumatawag sa akin na patuloy po na nagbibigay pa rin po ng pera sapagkat hanggang tayo po yung naka-lockdown, patuloy po yung mga kapatid na walang trabaho. Wala pong mauutangan, wala pong makukunan, walang anak na nakakapagsuporta. Bayaan po natin ang church, tayo po ay abutin po natin ang kanilang pangangailangan. Kanya doon po sa nagbigay na minsan iba po ay pabanggit yung pangalan. Salamat po sa inyo sapagkat nagpapatuloy po yung aking pagbibigay. Yung pong hindi ko nabibigyan pero kailangan po pala, hindi ko pansin, gipit pala siya. Text lang po kayo sa akin, padadalan ko po kayo ng panlapi. Pagpalait po tayo lahat ng Panginoon. Happy Mother's Day. Sabihin mo. Ayun. Happy Mother's sa lahat ng nanay. Sige, Ikaw na. Happy Mother's Day. Ay ko. Sa lahat po ng mga Galilean, Day, we love you all. Muli po, Happy Mother's Day. Susunod po, Happy Father's Day. Hindi sana. Baka tagal yung ano natin. Quarantine.